Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at welcome po sa ating pong may sound. Ayan na, wala na. Sa ating po Biblical Spirituality Weekly po, ngayon po ay Martes, as usual, 8 p.m. to 9 p.m. Tayo po ay nakakaroon po ng ating pong Biblical Spirituality Weekly. Na yun po ay second Tuesday of Advent, but ang ating pagninilayang ay ang ating pong mga pagbasa o ang ating gospel ng third Sunday of Advent. Kaya po mga kapatid, welcome po sa ating po mga nasa Zoom. Ganon din po sa ating mga kapatid na nakikinig po sa ating at nanonood po din sa Facebook Live at sa YouTube. Ngayon po, wala po si Father Ado dahil po yung kanyang tatay may birthday. No? Siya ay nasa kanilang pong tahanan at kasama po ng kanyang tatay para mag-celebrate po yung kanyang kaarawan. So, i-pray po natin ang tatay po ni Father Ado, ganon din po ang buong pamilya niya. So tayo po ay magsisimula ang ating pong pag-aaral, ang ating pong pagninilay sa pamagitan po ng ating pong recap ng ating pong last episode o last exposition ng ating pong Biblical Spirituality Weekly. At ito po ay babahagi po ng ating pong kapatid na si Brother Roland na nasa beach po siya. Sana all. So, welcome po, Brother Andrew. Sorry po at hindi ko napalitan ang aking ang aking background. Yan, sorry po, nasa beach kanina. So, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Bibigyan ko lamang po ng kaunting summary, no? Ang paglalagom, ang pagpapahayag po ng ating mabuting balita nito nakaraang ah, linggo. So, una po, pinakilala sa atin ni Father Ado ang dalawang uri ng kasaysayan ng tao. Yung unang uri ng kasaysayan ay ang kanyang kasaysayan sa mundong ito. No? Example, no, ito yung mga marked events sa kanyang buhay, mga pangyayari sa kanyang buhay. No? Pangalawang uri ng kasaysayan na sinasabi sa atin ni Father Ado ay yung kasaysayan ng tao sa sa plano ng Diyos, no? Kasaysayan ng tao ng kanyang kaligtasan, no? Dahil sa Diyos. At ipinakita rin sa atin, no, yung pagsasama, yung pagdidikit ng dalawang uri ng kasaysayan na ito ng tao. Sa ating kasaysayan sa mundo o kasaysayan ng mundo natin bilang tao, tayo ay may mga pangyayari sa ating buhay na madalas hindi natin naiintindihan. May mga pangyayari sa ating buhay na masakit, no, para sa atin. At sa puntong nangyari yon, hindi natin naiintindihan. Pero tayo po ay tinatawagan, no? Kung titingnan natin ang ating kasaysayan, ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay na nasa lente o nasa pananaw ng kasaysayan ng tao sa kanyang kalikasan, kung doon daw po natin ipapasok at i-frame ang mga pangyayaring sa ating buhay na hindi natin naiintindihan, ay magkakaroon daw po ito ng halaga. Doon daw po ito magkakaroon ng value. At doon natin siya maintindihan na mga bagay-bagay dito sa mundo, sa ating buhay ay nangyayari. Dahil yun ay kalooban din ng Diyos. At merong mga bagay na nangyari dahil kailangan yung mangyari upang maiintindihan pa natin yung pagdating ng oras o panasaysayan natin sa ating kaligtasan. Doon natin titingnan yung mga pang-araw-araw na pangyayari sa ating buhay. Ang ating ebanghelyo din po tayo tinatawagan, no, yung panawagan ng pagiging propeta. Idinikit ang ebanghelyo, no, sapagkat ito ay tungkol sa pagpapahayag ni San Juan Bautista, no? Ang propeta, no? Si San Juan Bautista. At idinikit ito sa ating role bilang mga Bible apostles. Kung paanong tayo, katulad ni San Juan Bautista, ay mga tinig sa ilang, kung saan tayo ay nagdadala ng mabuting balita. No? At sa ating pagpapahayag ng mabuting balita, nakapaloob po doon ang ideya, konsepto ng
pagtawag sa atin ng Diyos na tayo ay magbalik loob o metanoia. No? There's a change of heart or turning around daw po ang ibig sabihin nito, no? Pagbabago ng pananaw, no? Balit, mas magandang kung titingnan natin ang pagbabalik loob na ito o metanoia, o pagbabago ng pananaw, mas maiging tingnan din natin ito sa salitang Hebreo na katumbas nito o yung shuk. No? Hindi ko alam, Sister Lacey, kung tama ang pagkakabanggit ko o pagkakuha ko, yung salitang shuk, no? Kung saan ang sinasabi po, ang ibig sabihin ng salitang shuk is to return, maglakbay, pabalik. So, yung pagbabalik loob ay hindi lamang parang metanoia o yung pagbabago ng kalooban, pagbabago ng pananaw. Tayo rin ay tinatawagan kapag tiningnan mo daw po yung salitang metanoia, that's just turning around. Pero you just remain on the same spot and on the same space. Hindi ka umalis. Nagbago ng pananaw mo, pero kinakailangan na ikaw din ay maglakbay pabalik sa Diyos. Hindi enough na magbago lang ang iyong pananaw. Kailangan ikaw ay yung shook nga na tinatawag to return, no? Maglakbay pabalik. At itong shook na salita sa Hebreo at salitang Griego na metanoia ay captured very well sa Ebanghelyo, no? Sa tinatawag na the parable of the prodigal son, no? Pinaliwanag rin yun sa atin ni Father Ado, no? Kung saan yung kanyang pagbabalik loob, nagkaroon siya ng pagbabago ng pananaw nung nagsimula na siyang kumain, no? Pati pagkain ng baboy ay hindi na siya hinahayaang kainin. Doon nagbagong kanyang pananaw. Subalit hindi natapos doon. Kinailangan niyang magbalik loob, to return, no? Magbalik sa kanyang ama, no? At pinasabi po sa atin na ang bawat pagbabalik loob ay kailangan may kaakibat o kasama na kababaang loob. Hindi tayo makakapagbalik loob kung wala tayong humility to know and to accept that we have sinned. Na tayo'y nagkamali at nagkasala, wala pong mangyayaring pagbabalik loob doon kung hindi natin tatanggapin sa ating sarili na tayo'y nagkakamali at tayo'y nagkamali. So, kailangan natin ng kababaang loob, humility to accept that we are sinners and we need to come back to the Lord. Tinig ng sumisigaw sa ilang o disyerto o ilang, no? Sinasabi dito na sa ilang, ito ay madalas na representasyon ng buhay ng mga Israelita. No? Ang tao ay hindi mabubuhay, sorry po, natabig. Ang tao ay hindi mabubuhay kung hindi niya kasama ang Diyos, no? Sa ilang, kung saan tuyot, mainit, no? Halos walang source of water, no? And pinapaliwanag sa atin na ang pagdaan sa ilang is to purify and to prepare, ihanda, no, ang ating mga sarili, no? Sapagkat sa pamamagitan ng pagdaan natin sa ilang sa mga disyerto ng buhay, we are to call to the Lord, no? Na wala tayong panghahawakang iba, hindi ang ating sarili, kundi iasa lamang natin lahat sa Diyos dahil nasa gitna tayo ng kawalan. Ano po? Ngayon po, yung paghahanda ng daraanan ng Panginoon, no? Ito yung sa awitin niya, no? Prepare the way of the Lord, no? Prepare the way of the Lord. Ito, tinatawagan tayo na alisin natin ang mga harang, ang mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Tingnan natin, tinatawagan tayo na magkaroon tayo ng introspection. Tingnan po natin kung ano-ano ba ang mga nagsisilbing balakid sa atin o humaharang sa atin para tayo ay kung pag dumating ang Panginoon sa ating buhay, no? Makikita nga natin, ito addition ko na to, yung pinto, no? Kung saan wala siyang handle, no? Wala siyang doorknob, no? Pero ang tanging bukasan ay nasa loob. Andoon ang Panginoon kumakatok, no? At ang bukod tanging lang magpapasok ay ang tao. Ano? So, addition ko na po yun, di na kay Father, add po yun, pero na giya ng Espiritu Santo na maibahagi ko rin po siguro ngayon. So, uh, yung malalaking bato, ito po ay simbolo ng ating katigasan ng puso at ng ulo ng tao, no? So yun yung mga balakid, yun yung mga bagay na dapat nating alisin. Ano pa? Yung libis, no? Libis, hindi po ito yung nasa Eastwood.
libis o yung craters na malalalim. No? Ito po yung mga malalalim na sitwasyon ng ating buhay na nangyari sa ating buhay na kailangan nating punan, kailangan nating tambakan, no? Ito yung mga masasakit na pangyayari sa ating buhay na parang hindi tayo maka-move on, no? Parang may pagkukulang, parang laging may kulang sa ating buhay, no? Yun yung mga libis o craters, no? Malalim na sitwasyon na parang feeling natin kulang, no? At tayo bilang mga tao, kadalasan ang kinakapitan natin ay yung pinupuno natin, yung mga libis na yon, yung mga craters na yon, yung mga pagkukulang na yon sa ating buhay ng sarili natin, ng lahat ng kayang i-provide ng mundong ito. Halimbawa, no? Yung yung sismisan, sabi ni Father Ado doon, no? Yung kadalasan sa mga kabataan, yung social media, na sa loob noon, kaya sila naglalagi sa social media, doon sila nakakahanap ng akala nilang pupuno sa kanilang kakulangan, no? Sa mga kulang sa kanilang buhay. Pero at the end of the day, kung hahanapin po natin ay sa mundong ito, at the end of the day, laking kulang po iyan, no? Sabi nga, our hearts are restless until they rest in you. So, ang ating puso ay makakatanggap lamang ng kapahingahan kung ang kapahingahan natin ay sa Diyos. Ang mga burol at bundok po, no, ay tinutukoy po ito sa ating kapalaluan, sa ating pagiging mga mayayabang, no, sa ating pagiging mataas. Kaya nga tinatawagan, we need to level itong mga burol at bundok, patagin ang mga burol at bundok, ibaba ang ating mga sarili. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, ang pagbabalik loob ay hindi po magkakaroon ng katuparan kung ito ay walang kababaang loob. So, ang mga burol at bundok ay example po ng ating kapalaluan ng pagiging mataas. At bilang pagtatapos na po, ang nais ng Diyos sa pagkakaroon, no, ng nitong mga adbyento, itong ating mga paghahanda, lalong-lalo na ang pagkakaroon natin ng Pasko, ang pagdating ng Panginoon Kristo, ang nais lamang ng Diyos ay ipamalas sa atin ang kanyang pagmamahal, no? Na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo iniwan sa ating um, status, sa ating kinasasadlakan, no? Dahil gumawa pa rin siya ng paraan. He is the one who always reaches out to us because of that great love for us. At tayo po ngayon ay tinatawagan sa panahon na ito na magbalik loob sa Kanya na siyang unang nagmahal sa atin. Ngayon lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Andrew. At thank you po sa inyong lagi po pag-ihanda. Katulad po sa sinabi po ng ating gospel, no? So, tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong opening prayer na pamumunuan po para sa atin ni Sister Daniela Heloso. Kasama po ni Dindin ba? Ayan, kasi makapatid po sila. Hello po. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, ngayong gabing ito kami ay nagkatipon-tipon. Naway gabayan, patnubayan po ninyo kami lahat sa gabing ito at ipuin ninyo ang bawat puso ng bawat isa nito. Panginoon, gabayan niyo po kami na sanay hindi lamang maisa utak ang iyong salita, kundi maisa puso at maisa buhay namin ito. Gabayan niyo rin po ang mga taong wala dito, ang mga kasamahan namin na hindi naka-attend ngayong gabi. Gabayan at patnubayan niyo po sila ng lahat. Ito ay aming dalangin sa inyo, Panginoon. Amen. Sana Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Daniela. At ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pananalangin sa pamagitan ng pagtawag at paghingi ng gabay ng Espiritu Santo. Halina
na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon tayo po ay makikinig ng ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo po na susunod na linggo, na kung saan po ay ang third Sunday of Advent. Babasahin po sa atin ng ate ni Daniela, si Dinding Heloso po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamamalit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kaniyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kaniyang pagpapahayag ng mabuting balita.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming pong salamat din. At ngayon tayo po ay magnilay sa katahimikan at sa pamagitan ng isang awiting ang mga binasa ni Dindin at mga nakinig po natin. We are lost in the night, searching, longing for day. Weary, broken by sin, we seek your face, yearn to be saved. You are Savior of all, Son of God the Most High. You alone bring us hope, healing and strength, mercy and light. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come be our way, our truth and life. Conquer the night, come be our light. Save us, Emmanuel. Be our God with us now. Grant us goodness and grace, justice and peace, fullness of life. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come be our way, our truth and light. Conquer the night. Come be our light, Emmanuel. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come be our way, our truth and life. Conquer the night. Come be our light, Ngayon, ating papakinggan ang ating pong mga sharers. Ang una po mag-share po para sa atin ay si Sister Annalyn Mateo. Ah,
I think she's ready. I hope she's ready. If no, we will also hear from another of our Bible apostle, isang kabataan, si Jairus. Hindi ko pa lang kung andyan na po siya dyan. Ready na siya. Oh, very good. Laging handa siya. Very nice. Oh, kaya mga kapatid, let's all listen attentively to our sharings, no? Kasi maganda po na tayo po mismo ang makikinig po ng salita ng Diyos at ng mga sharings ng ating mga kapatid na nakahanda at ipinapahanda para sa atin. So, ito po yung ating kapatid, si Jairus Almazan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa darating na linggong ito, magaganap ang Gaudete Sunday. Nangangahulugan lang na matuto tayong magalak. Tayong tanggapin si Jesus katulad sa ating ebanghelyo kung paano inihanda ni San Juan ang daraanan ni Jesus para siya ay manahan sa ating puso't isipan. Matuto tayong magpasalamat at magbigay puri. Iyon lang ang natatanging paghahanda natin sa pagdating ng ating kaligtasan. Katulad ni San Juan, kailangan din natin ihanda ang daraanan ni Jesus hindi lang sa ating sarili, pero para sa ibang tao. Ako, sa aking sarili, or pwede din sa ating lahat, handa ako sa tawag sa akin ng Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan mula sa akin patungo sa iba. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat po, Jairus. At very concrete po yung ating po sharing po. But sobrang ganda kasi galing po sa isang kabataan na inayahan po sa atin na magalak po tayong lahat. So, ngayon po, Brother Roland, is Pwede, Sister wala Lynn po ready? pwede po ako. Wala po. Sure. Very good. Laging handa po talaga yung sa Our Lady of Fatima kasi kakatapos lang po natin ng entry program doon. Bible So, interview. full of energy po sila doon. So, hindi lamang po yung, ano tawag dito, summary, pero meron din po sharing po. So, take it away po, brother. At si Sister Joby po sana dapat kaso Oo nga let po me also eh. po take the opportunity to ask for the prayers for her son po. Nasa hospital po yung anak niya. Inatake po kasi. So, we pray for her son, Opo. Andrew De Yeah. Leon po. Andrew Okay din po. ang pangalan. Opo, Sige. Andrew din po. De Leon. Oh, Salamat po. Yung ating pong ebanghelyo, nung binasa ko po, ang tumatak po sa isip ko ay dalawang bagay. Yung una po, yung pagtatanong ng mga naroroon, ano ang dapat naming gawin? No, itong katanungan na to hindi lang hanggang ngayon po, ito ay katanungan nating lahat. No, ano nga ba ang dapat pong gawin? Pero inisip ko din po kung nating gawin. Naririyan na, nakahayag na lahat. At lahat po ito, sabi nga, umiikot na lang po sa pag-ibig o pagmamahal. Love, no? Pag-ibig at pagmamahal na minsan po tayo sa ating kahinaan, no, sa ating bunga ng kasalanan, minsan nakakalimutan natin na ang bukod tanging pangangailangan ay ang magmahal. Mahalin ng Diyos, no? Mahalin mo ang iyong kapwa. No? Pangalawa po, alam na natin itong mga bagay na ito at tayo tinatawagan na gawin ang mga bagay na ito. No? Bilang mga Bible apostles po, tayo po ay tagapagpahayag, tagapaghatid din po ng salita ng Diyos. No? At sa ating pagiging mga propeta, katulad ni San Juan Bautista, alam niya yung kanyang role in the salvation. No?
alam ni San Juan Bautista na may darating pa na higit sa kanya at siya lang, which brings me to a reflection that each and every one of us has a certain role in this salvation. No? Tayo bilang mga Bible apostles, tayo katulad ni San Juan Bautista, inatasang magdala ng mabuting balita sa mga tao. Sa mga tao na katulad ng mga nagtanong doon sa Ebanghelyo, anong dapat naming gawin? No? And we are called to do these things. Una, ipahayag po natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating salita. Pangalawa, ipahayag natin ang ating mabuting balita sa pamamagitan ng ang ating buhay ay pagiging witness ng mabuting balita. Makita sa atin si Kristo, no? Kasi po, ako, I'm very careful din po talaga kasi alam, alam naman po natin we have weaknesses, no? We have weaknesses. Ako I for one have lots of weaknesses. And I pray to God kasi we are Bible apostles, and called to live a life that is a mirror of Christ, no? A Christ-like living, no? Christian living, no? True follower. And sometimes there are missteps that we do, yung mga bagay na nagagawa tayo na hindi naaayon, no? Sa ating ipinapahayag, no? Kaya we are being uh, we need to be grounded, no? Ako for myself, I need to remind myself to remain grounded because I am proclaiming God's word. And if the word that I proclaim does not show in my life, then how can I do we do? Or what should we do? No? Ah, muli ay bilang paglalagom pa rin bilang paglalagom pa rin po sa aking sinabi. Me is that each of us has a role in God's plan for salvation. At tayo bilang mga Bible apostles, we're called to share the word of God, but we are also called to live the word of God that we share and we proclaim. Ayun lamang po. Maraming salamat pong muli. Maraming salamat po, Brother Andrew. At tayo po ay magpapatuloy at welcome po muli sa ating po mga, hindi po ako sasabihin latecomers, baka busy lang po kayo sa maraming ginagawa. Kaya ngayon, at katulad po lagi sa sinasabi po ni Father Ado, tayo po ay nasa panahon ng pahinga, sa isang pagkakataon na magnilay, makinig, tumahimik tayo ng sandali at maghanda ang ating mga sarili para sa darating na linggo at para sa pagdating ng Panginoon. So katulad po sa sinabi ng ating pong kapatid si Jairus, ito pong darating na linggo, makikita nyo si Father na nakasuot ng kulay pink. Dahil po ito po yung Gaudete Sunday. Kung nakikita nyo po, kahit po sa Advent and also sa Lent, meron po siyang breaker. Meron po siyang hinahati po ng panahon ng paghahanda at ng mga sakripisyo or mortification at meron po yan Gaudete sa Advent at Letare sa Quaresma. Kaya po mga kapatid, nakita po natin na ang invitation po for this Sunday is to rejoice in the Lord. And makikita po natin, how can I rejoice na meron pong ganitong ebanghelyo na ang pagtawag is repentance and conversion. Well, kasi ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos, ang tunay na repentance, ang tunay na pagsisisi, meron po yung bunga. At ang bunga na yan ay kapayapaan. Ang kapatid ng kapayapaan ay kagalakan. Kaya titingnan po natin ang ating sarili, gaano po ako mapayapa, gaano po ako may panatag ang ating kalooban. Kaya po nakita po natin sa ating pong binasa, this is the continuation of our gospel last week, no, that it was chapter 3 also,
verse 1 to 6. No, tayo po ay nasa year C ng ating pong liturgical calendar at ngayon ang ating po mga binasa, babasahin po natin sa araw ng linggo ay Lucas chapter 3 verse 10 to 18. Kaya nakita po natin na inintroduce po muli ang figure, ang pagkatao ni Juan Bautista, ang cousin, no? Ang tawag po sa isang series po, si Jesus, ang tawag po sa kanya, cuz, no? Is the cousin of Jesus. And we can see, as Brother Andrew was saying, that he had a role and he understood the role that he had. So we see here in our Bibles na meron po siyang mga sinabi last time, no, na inintroduce po sa kanya from the from the book of Prophet Isaiah in the chapter 40. At nakita po natin ngayon na meron po siyang mula sa isang apocalyptic na sermon. Anong ibig ko po sabihin ng apocalyptic? Revelation, no? Who is the Lord? No? And also like very crude, no? Kung binabasa po ninyo yung verse 7, 8, and 9. But we see in the chapter 3 verse 10 na meron po siyang pagbabago, meron po siyang shift, no? Meron po siyang mula sa isang nakakatakot na pagbabahagi, maybe, it moves to an ethical announcement or a doctrinal and moral prophetic word. Ano pong ibig sabihin ng moral or ethical prophetic word? Na it will tell us how to live. Kaya po yung tanong ng mga iba't ibang mga strata o iba't ibang po mga tao dito, mga grupo ng mga tao dito, importante po yan kasi ang ethics, no, is they help us on how to live and how to live well according to the good. Kaya po, sa mga questions nito, what should we do? Bakit po sila ay nagtanong sa sarili nila at nagtanong din kay Juan? What should we do? Ito po ay manggagaling sa pagpapahayag, sa evangelization. Wala pong pagbabago, wala pong pagsisisi, wala pong pagtatanong sa sarili kung wala po nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sila po ay nagtanong kay Juan at nagtanong sa kanilang sarili, anong kailangan naming gawin? Dahil meron pong someone, na ito po si Juan, meron pong someone na nagsasabi sa kanila na meron pong ibang pamamaraan, meron pong ibang pong way of life. Kaya po, dito po sa lahat ng mga nagtanong, unang-una, the crowd. No, nakita po natin yung buo, no? The crowd asked him. And then the second group is the tax collectors, yung pinakaayaw nila, di ba? Yung mga tax collectors. And yung pangatlong grupo is the soldiers, no? Ganun din po. Hindi po sila mahal ng mga tao kasi nag-extort sila, yung mga tax collectors, mga ginagawa nila. So sila, yung mga tao na talaga alam ng iba na may kasalanan. Alam ng iba na mali yung mga ginagawa nila. So, ano po yung sinabi ni Juan? Ituwid ang inyong mga landas. No? Ituwid ang inyong mga landas. At makikita po natin ito sa John, also sa Gospel of ni John. So, ang ganda po ng invitation po nito ni San Juan Bautista para sa ating lahat. What should we do? Isang tanong na manggagaling sa isang tao na meron po siyang hindi po siya na parang ano siya matamlay no, na hindi po siya numb, na hindi po siya nangangalay nung ang isang tao na tinouch po siya ng salita ng Diyos. At sa tingin ko, kayo pong lahat mga kapatid, tayo pong lahat bilang Bible Apostles, alam po natin gaano po mabisa yung salita ng Diyos, kaya nandito tayo ngayong gabi. No? Nandito po tayo ngayong gabi ay nakikinig sa salita ng Diyos at nagninilay, nag-aaral. Kaya pag dumating ang salita ng Diyos, hindi pwede po tayo maging indifferent.
No? Kung ang tao na naging indifferent sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi po siya nakinig. Kami po, si Father Ado, kami po mga madre, every day we pray, no? Ang tinatawag invitatory psalm, bago po yung morning prayer namin o yung office of readings po namin. And yung psalm yan ay Psalm 95 or 96 sa ibang translations. At ang sabi po yan, if today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Kung makikinig ka sa salita ng Diyos, sana hindi ka magiging bingi o biging-bingian sa salita ng Diyos. Kasi sasabihin po nila, yes, ang salita ng Diyos, ito ay para sa aking asawa kasi talaga makulit siya. O ang salita ng Diyos, ito ay sa aking kapitbahay na lagi po siya nagchichismisan. O ang salita ng Diyos nito ay para sa aking kaibigan o para sa aking kaaway. Sana makinig ko siya, isesend ko siya sa kanya yung link. No? Minsan, akala po natin yung salita ng Diyos ay para sa iba. But tingnan po natin yung attitude ng mga grupo ng taong ito. Ang sabi po nila, what should we do? Anong dapat naming gawin? Anong dapat kong gawin? Hindi po yung ibabato ko po sa ibang tao. So nakita po natin na hindi po sila naging indifferent sa salita ng Diyos. So kailangan po din natin, no, katulad po sa invitation po ng ating mga brothers na nag-share, anong dapat kong gawin? Ano yung role ko? Ano po yung mission ko? Hindi lamang bilang Bible Apostle, ganun din po sa pamilya, sa trabaho, sa ating mga samahan. Kaya, yung pangalawang gusto kong bigyan diin is nasa verse 15. Dito po sa aking translation sa English is, now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Messiah. At tingnan po ninyo, ang ganda ng sinabi po dito sa salitang Griego is tais cardiais. Tais cardias means in their hearts. Sa pinakasentro ng kanilang buhay, nagwo-wonder po sila, nagtatanong, ang taong ito na nasa harapan ko, na nasa harapan namin, siya po ba ang Mesiyas? Siya po ba ang hinihintay ko? Siya po ba ang kailangan ko? Ngayon, pwede po natin din tatanungin yung sa pinakasentro ng buhay natin, sa pinakasentro ng puso natin, ano talaga ang kailangan ko? Pag nasa harapan tayo ni Jesus sa banal na Eucharistia, halimbawa, o sa sakramento ng kumpisal, o sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating buhay ng panalangin, ito po ba ang kailangan ko? O hinahanap-hanap ko ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang kapanatagan sa ibang bagay at sa ibang tao, hindi po kay Jesus. Ang mga tao nito nagtataka at naghahanap po nila kung si Juan ang Mesiyas, kung si Juan ang hinihintay nila. Pero syempre, kinlaro po ni San Juan. So, yun ang una, we see the expectation ng ating mga puso. Ano po yung hinahangaran natin? Ano pong hinahangat po natin? Si Jesus talaga ang nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan o ang kapayapaan ko ay para wala akong utang. Pag lahat po ng mga bagay ay okay, no? And then minsan nafo-force po tayo na ipakita sa mga tao na okay tayo, na happy tayo. Pero ang totoo ay burn out po tayo, stress po tayo, depressed po tayo. Kaya tingnan po natin ano po yung solusyon para maging talagang tunay na mapayapa, tunay na masaya, to find in our hearts. Sino po andyan? Meron po kanina nag-share po sa ating Facebook Live, nakita ko po, na our hearts are restless unless they rest in God. So, ganun po yung sinabi ni St. Augustine. And paulit-ulit po natin pinapagnilayan po sa atin sa bawat misa, sa bawat pong Biblical Spirituality Weekly na ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na kapanatagan ng loob
ay makikita natin, makahanap natin at tatapuan natin kay Hesus Kristo sa kanyang salita. Kaya kung minsan restless po tayo, warrior tayo, baka malayo pa tayo sa ating pong bukal ng kaligayahan, tunay na kaligayahan, si Jesus. Kaya tingnan po natin yung ating sarili. Siyempre, may mga bagay na nakakalungkot at minsan kinakalungkutan po natin po, kinalalungkot po natin. But sa bagay, lahat ng mga pangyayari ay lilipas, kukupas. Ang mag-stay po yan ay si Jesus. Kaya sadness can have, I always share this na because I really believe this, can have different causes. Iba't iba po yung mga klase ng kalungkutan. Yung kalungkutan na mabuti, ano po yung kalungkutan na mabuti na malungkot ako dahil sa masamang pangyayari o sa mga ginawa ko na hindi maganda. Kaya yung kalungkutan na yan ay magdadala sa akin sa pagsisisi, ay magdadala sa akin sa pagbabalik loob. No? So, yun ang maganda na kalungkutan. Even naluluha po tayo, lumuluha tayo dahil sa mga nangyari, sa mga nakita natin na hindi maganda o sa mga nagawa natin na hindi maganda. No? Yun ang magtutulak sa atin sa Panginoon. At pag nagtakpuan natin ang Panginoon, sa Kanya nating ibibigay ang lahat ng kalungkutan natin. Sa Kanya ibibigay din natin ang lahat ng kasalanan natin para i-transform niya ito sa Kanyang kapatawaran, sa Kanyang grasya at ibalik sa atin bilang pagpapala. Pero meron pong ibang klase ng kalungkutan. Isang kalungkutan ng hinigaling sa Diyos. Isang kalungkutan hindi magdadala sa atin sa pagsisisi, sa pagbabalik loob. Ang kalungkutan na galing po sa ating pong makasarili, pagiging makasarili, o ang kalungkutan na galing po sa pagiging desperado, ang kalungkutan na nagdadala po sa atin sa galit. Kasi minsan may mga tao naggalit pero hindi talaga sila galit, kundi malungkot sila. Kaya nagdadala sila. Lumalabas po yan sa galit. So, tingnan po natin. Sa tingin ko, yung mga tao na nagtanong kay Juan, parang malungkot sila kasi nakita nila na may kulang. Kaya nagtanong. Kaya si Juan ay nagsabi sa kanila, hindi ako yun. Ang hinihintay ninyo, ang hinahanap po ninyo, hindi po ako yon. Kaya nakita natin, humility to the max. Yun ang nakita ko po sa kanya sa verse 16, no? Yung sinabi niya, I am not worthy. Hindi ako yon. I am not worthy even to touch His feet. Imagine, hindi ako karapat-dapat na itali yung kanya mga tsinelas, mga panyapag, mga sapatos niya. Hindi ako karapat-dapat kasi ako ay lingkod lang ng Diyos. So, ganun din tayo. No, minsan, uh, nagma, we feel that we are more important that we are. But, kung napansin po natin, mga tao na tunay na magpakumbaba, they are not affected by the praise or by the rejection ng mga tao. Kung may nagpe-praise sa kanila, okay din. Kung may nagre-reject sa kanila, okay lang. No? Pero minsan, kulang po tayo ng kababaan ng loob pag may nag-ignore po sa atin. Kinikimkim natin yung hinanakit. Ay, bakit hindi ako pinapansin? No, bakit po hindi ako pinasasalamatan? No, so we have to learn a lot from John the Baptist. And then, nakita po natin sa final verse na si Saint John ay ginamit ng isang salita na ang ah, ang salita sa English is exhorting. Ano po yung ibig sabihin ng exhorting? Hindi po yung inviting, Hindi po yung nagmakaawa. No, no, no. Ang Griego is parakalon. Ang parakalon is mas malakas. Hindi lang sinasabi na, oh, kung gusto mo magbalik loob ka, o kung gusto mo maglingkod ka sa Diyos. No!
Magbayliglo kayo. It's buong tapang, buong lakas. So minsan, ganun din dapat tayo. I think always we should be like that because if we are mahiyain sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang mga tao na gumagawa ng masama, hindi mahiyain eh. Hindi nahihiya. So, katulad po, dapat hindi ko ikinakahiya ang aking ginagawa. So, buong tapang, hindi po magaspang. Hindi po ibig sabihin na matapang tayo na magaspang o mataray. No, no, no. Ang kailangan po natin ay buong ang Tagalog maganda kaso ano hindi ko naalala ngayon. So but magiting magiting na pagpapahayag ng salita ng Diyos na tayo po ay masigasing nagpapahayag ng salita ng Diyos katulad ni San Juan. Ang sabi po dito na nagpapahayag po siya ng Evangelion. Ang Evangelion is the good news. So if you are preaching the good news, if it's good, no? You need to be happy evangelizing and offering this word of God. I know, minsan tayo, lahat, no? Napapagod ang ating katawan, ang ating pag-iisip. Last, meron po yung isang bata na sabi sa akin, Sister, ikaw pagod na? Sabi ko, bakit nagtatanong sa akin yung bata na mukha akong pagod? Sabi ko, mukha akong pagod. Ano, ang laki ng eye bags mo. Sabi ko, yan, asset ko yan. No? Minsan, opo, ang ating katawan, ang ating pong pag-iisip, minsan napapagod. Napapagod. Pero sana ang ating pong puso, ang ating kaluluwa ay lagi pong masigasi, ay lagi pong puno ng lakas para magpahayag ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan nito. Kaya there are many other ways to evangelize. Ang sabi po dito ni Juan Bautista, maraming pong ni San Lucas tungkol kay Juan Bautista, ang maraming pong ginawa ni San Juan para sana magbaliglo ang mga tao. Anong kaya mong gawin? Anong kayang kong gawin? Anong po yung disposisyon ko? Anong gagawin ko? Sa tulong ng Diyos, syempre, hindi po tayo ang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Anong kaya kong gawin? Sa tulong ng Diyos, sa gabay ng Espiritu Santo, para sa kapakanan ng iba. Kaya mga kapatid, tayo po ngayon ay manalangin. Kung sino po may nais po banggitin ang inyong intensyon, ang inyong mga kahilingan, pwede po i-unmute at manalangin na malakas na boses ang ating pong itutugon ay Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, binibigay po sa inyo ang pagpapala na pagkalooban niyo po kami lagi ng banal na karunungan upang laging maging malakas ang aming loob sa pagpapahayag po ng inyong salita. Nawa po lagi ang inyong salita ang siyang maghayi sa bawat pamilya at sa buong bansa. Ito'y samot dalangin po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Yesus, pinapanalangin po namin sa iyo ang patuloy naming kalakasan, ang patuloy naming pananatili sa iyong presensya upang kami mamunga bilang iyong mga propeta, Panginoon, sa aming mga role, hindi lamang sa aming simbahan, kundi maging sa aming pamayan ng ginagalawan, sa aming bahay, sa aming trabaho. Kasangkapanin mo kami lagi, Panginoon. Kami nawa ang iyong maging paa, kamay, mga mata, upang iparamdam sa aming kapwa ang pagmamahal na nagmumula sa iyo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pwede kayo. Naririnig po kayo. Sister, Opo, ah, narinig po kayo. sige po. Panginoon, hinihiling ko po ang kagalingan ng aking anak na si Marilyn sa kanya pong naging karamdaman na siya nga po ay nagkaroon ng vasculitis na hanggang ngayon po ay hindi pa siya nakaka-report sa kanyang work, ay kailangan po na siya ay gumaling para sa kanyang mga anak dahil siya nga po, Panginoon, ay batid niyo na siya nga po ay single parent. Ganon din po ang aking pamangkin na si Rosalie na inoperahan sa kanyang mata na hanggang ngayon po ay parang hindi pa rin po siya gaanong nakakakita at 4 months na po siya na on leave din po sa trabaho. Kaya hinihiling po namin Panginoon ang kanilang kagalingan at ang aming pong kapatid na si Chodela Salcedo Bulanhagi na sana po ay siya ay gumaling na din po sa kanyang cancer. Panginoon, kami po ay umaasa at kami po ay nananalig na diring din po ninyo ang aming panalangin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, hinihiling po namin ang successful na aming concert sa darating na Sabado at naway gabayan at nabayan niyo po ang lahat ng performers, lahat ng mga taong tutulong upang aming maisagawa ang concert na ito, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya mo sa amin. Itinataas namin ko sa iyo ang aking pamilya, lalo na po ang aking kapatid na si Policarpio na sana tuloy-tuloy na po ang paggaling niya. Bigyan niyo po ng tamang lakas ang kanyang mga anak at ang mga kapatid ko na maging gabay para siya ay gumaling. Gabayan niyo rin po ang aming Bible Apostolate ng San Roque Parish na sana po kung ano man ang mga hindi pagkakaunawaan at ang hindi magagandang nangyayari, sana po ay ito ma-resolve ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami at tulungan niyo po kami na mahibahagi na namin ang inyong mga salita sa aming kapwa, sa aming pamilya at sa aming mga kasambahay. Maging ilaw po sana kami sa mga taong nangangailangan sa amin. Ito po ay inihiling namin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo at ni Birhen Maria na aming ina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, Panginoon, ang lahat ng namumuno sa pamahalaan ay makapaglingkod na may katapatan at kababaang loob at naway ang kanilang ginagawang paglilingkod ay maging magandang halimbawa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Idulog natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya namin natatanggap. At lahat ng mga panalangin po namin, ganun din po ang mga naitago pa namin sa aming mga puso. Ay nawa po pakinggan mo po ang aming pagdaing. At ngayon tayo pong lahat, mga kapatid, ay manalangin ayon sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon, tayo po ay makikinig sa mga announcements na ibabahagi po sa atin ng ating bagong sekretaryo. Joke lang. Wala po si Tere ngayon. Si Brother Andrew po ang magbabahagi ng mga announcements. Magandang gabi po. Ako pong muli. Baka sawang-sawa na po kayo sa pagbubuka ko dahil 3 ulit na po ako lumilitaw sa inyong mga video. So, magandang gabi po, no? Ngayon si Sister Tere po ay wala. Ako muna ang kanyang assistant ngayong gabi po, no? Saturday sa Green Sun Hotel sa Chino Roses, Makati po ito. Our registration will begin ng alas 7 ng umaga. Susundan po ito ng banal na misa ng alas 8 po. Your attendance sa inyong mga Biblical Apostolic Coordinator ng inyong parokya or sa mga sumusubaybay sa ating Facebook page, no? At sa ating Zoom na hindi pa miyembro ng inyong mga Parish Biblical Apostolate ay please message po ang ating page or Sister Tere Maitem or Sister Lacis Navarro para po kung nais nyo pong sumama. We are encouraged po, no, to wear Christmas colors attire and bring one gift sa ating exchange this year, no? For next year po, 2025, we will have our Arkham MBA's first ever by to 18 years old na makilahok sa ating Bible Youth Camp na gaganapin po sa St. Michael's Retreat House. Ang last day po ng ating registration is on December 29. Please coordinate na po with your Bible Apostles. Coordinate page 12. January 18, 2025 naman po ay ang ating Bible Olympics na gaganapin sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish in partnership with their Parish Biblical Apostolate po doon sa parokya na yon. Inaanyayahan po hindi lamang ito sa mga kabataan na makilahok sa isang masayang pagtitipon para tayo ay ma-inspire sa paggamit ng ating mga Biblia. Para po sa iba pang detalye, posters and mechanics for the games will be posted po and shared sa ating Facebook page. Muli po, ito po ay open para sa ating lahat. Di lamang mga kabataan po yan. No? And ang fourth activity, actually second to the last po, is the Bible Apostles Commissioning on January 25, Saturday, sa Pope Pius XII Catholic Center. I think doon po sa pinagdausan ng ating Advent recollection, no, nitong nakaraan. So doon po tayo kukommission, none other than His Eminence, no, Cardinal Advincula as our main presider. So magkakaroon po ng registration at 1 p.m., Mass and commissioning at exactly 3 p.m. po, no, with our Archbishop of Manila. And finally, ang ating bagong Biblical Ministry polo shirt po ang susuotin natin sa ating commissioning. So meron po tayong Biblical Ministry polo shirt. Kaya hindi coordinate po sa inyong Parish Bible Coordinators para sa bilang at inyong pong sizes. Yun po sana susuotin natin, no, sa January 25. Para po din ito sa inyong order, ang bawat shirt po ay nagkakahalaga ng 400 pesos po. So magtabi na po tayo sa ating mga mapapamaskuhan kung may namamasko pa.
At kung may matatanggap naman po, no, ay maitabi na natin for our shirt po. No? Again, ayan po ang ating mga activities for the Bible month on January 2025 and ang ating last activity for this year, December 21. And again, yung ating Biblical Ministry Polo shirt. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Andrew. Hindi kami nagsasawa sa iyo, huwag kang mag-alala. Masaya kami na nandito ka. So, just some comments po ng ating po mga nanay, maiksi lang po. Regarding po sa ating gift, exchange gift is only worth 100 pesos. So, you don't need to buy something pricey or just the detail is the one that counts, no? And especially for the Bible Youth Camp, please make sure that you help your youth to attend this Bible Youth Camp. The ages is 14 to 18, pero kung may mga kabataan na lampas ng 18 years old, okay naman po, hindi naman kami sobrang stricto po sa mga edad. Siyempre, sana hindi po kaedad ko kasi 14 na, hindi na kabataan. So, about the Bible Olympics po, sana po marami po sa ating maten. January is very busy month for us. So every Saturday, Sunday, we have activities naman po. So sa Bible Olympics, wala po kayong gagawin kundi magpa-participate at mag-enjoy. So kung isa, dalawa, tatlo, lima, 10 na members from your parish, we will join them or they will join us into groups so you can participate also. Kung dalawa lang from your parish can attend, basta may representative from your parish para matututo po tayo ng Bible Olympics at pwede po natin gagawin sa susunod sa ating mga parokya. Regarding po sa ating pong polo shirt, nabili na po namin yung polo shirt. Ayan po si Brother Romel. Siya po ang nagdala po ng mga polo shirt dito. So, ginagawa po ngayon namin yung design at we will be posting the design of the polo shirt po ASAP sa ating pong group chat at ganon din po sa ating pong Facebook page para makita po ninyo. We will have them ready hopefully sa December 21 para pwede na po kayong kumuha ng inyong pong t-shirt. Yun lang po mga kapatid. Ay, Brother Andrew, meron po siyang pahabol. Opo, hindi pa po pala kayo nagsasawa sa mukha ko, dilitaw ako ulit. So, again, ang ating Biblical Spirituality Weekly, sister, is on December 17. Ang ating host parish po ay San Roque de Mandaluyong. Yay! Wow! Kaya ating pong ini-encourage po ang other parishes, please volunteer, no? Ating susunod. Tama ba, sister, ang ating susunod na ay may announcement ka po ba doon or hindi? And next time we will announce sige for po. the next. So, again, next week po, San Roque de Mandaluyong. So, kung kayo po ay ang parokya po ninyo, especially sa mga coordinators na naririto ngayon, if you want your parish to be the host parish for our Biblical Spirituality Weekly, please po, mag-chat po kayo dun sa ating GC or PM me or Sister Tere or Sister Lacey po para malaman po namin anong parokya po ang mag-host. Yeah, baka sa susunod. Yes, Thank you po. Baka sa susunod po yung Risen Christ din. Yes. Kung sino pwede, no, available. Maraming salamat po mga kapatid at salamat po sa mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating pong Zoom at syempre sa ating Facebook Live at sa mga nanonood din po sa YouTube. May God bless you and let us end our evening with glorifying the Holy Trinity. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. See you next week, and see you face to face on December 21. May God bless you all. Thank you for being